Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Check. Ayan. Alright. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid, and welcome. Welcome po dito po sa ating impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Isang masayang umaga po sa inyo pong lahat, and again, it's nice to be back at makita po kayo at tayo po muli ay maraming matututunan ngayong umaga pong ito. And again, kayo po ay mag-enjoy at muli i-share ninyo ang link po na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo na alam ninyo nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Again, welcome po dito po sa Impormasyong Pangkalusugan. Hindi ko na po papadagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello! Uy! Matindi na talaga. Hello! Ang ganda ko sa screen. Bigyan ng ano yan, bigyan ng kape yan. Yan! Yan sinasabi ko sa inyo eh. Starbucks yan. Okay. Huwag niyong inahamon yan si Doc Julie Castro. Hello, Diyos ko. Ngayong may ayuda yan, nako. Maraming salamat sa Taguig. Taguig. Dumating na po ang mga ayuda, Christmas, ano? Ay, matindi naman talaga. Sana all. Hindi,
kaya lang kami nauna, kasi mga senior kami. Yun. Oo, darating din kayo. Yun. Kaya huwag kayong Magpa-senior kayo. magpaka-senior kayo. Anyway, maraming salamat kay Mayor Lani Atienza. Cayeta. Cayetano kami. Cayetano pala. Atienza. Tagal na nun. Oo, nabutan mo pa yon. College ka pa. Maynila Anyway. pala yun, Maynila. Oo. At siyempre, salamat din kasi, Pastor, ang ganda ng ating camera. Ay, opo. Kaya Yeah, nagre-reflect ang kagandahan ng mga host. Yes, Oo. maraming salamat talaga sa mga givers, ma'am. Oo. Oo, Siyempre mga talagang givers. bunga yan ng kanilang pagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Siyempre, magpapasalamat din ako doon sa nag-aayos niyang camera. Ay, oo naman. Oo. Sino ba Kasi yan? kahit gaano kaganda yung mga camera na yan, kung yung tamatangan naman ay walang kaalam-alam, si Jan Kilayko po ang Ay. in charge doon sa camera. Kaya tabi-tabingi po ang... Anyway, maraming salamat at binabati ko na agad ang mga taga-North, South East. and West corners ng ating simbahan. Oo. Parang excited ako. Yan. Parang naamoy ko na yung Christmas family fellowship. Yun, no? Naku, Oo, talagang yan naman ang bihira. looking forward ng buong simbahan. And syempre, yung nalalapit din na engranding kasalan, ma'am. Oo. Bago muna tayo tumako doon, may kasalan munang mga ganap eh. Si Genevieve. Hindi. 28 yun si Genevieve eh. 28 Sino yun. ba? Sino ba? 28 yun. Sino ba ay kakasal na mauna? Ang Si? alam ko lang Genevieve saka si Richard. Ano ba? Christian. Christian. Oo, Oo, Christian. Christian. Oo. Yung yung motorcycle. Yes, Yung yes. motorcycle boy. Oo. Diyos ko, hindi ko nakilala. Ang payat-payat. Hindi na yata ako makain ng maki Oo. para Ayan magkasya ang gown. Magpapalit po sila ni Shobe. Yeah. Si Shobe po ang magko-coat and tie. Uy, si Pastor Louie de la Cruz. Hello po, Pastor Louie. Nanonood po si Pastor Louie. Magandang umaga po, Pastor Louie. Enjoy watching po. Ano po ang nakain nyo? At Ayan, sila Pastor Louie, sila Joal. Ayan, sila Joal. Mga Baptist builders, nanonood sa atin ngayon. Hello po sa inyo pong lahat dyan. Happy watching and keep watching. Maganda yung tatalakayin ko, mga kapatid. At tune in lang kayo dyan, no? Kasi napakaganda nitong mga karagdagang impormasyon ulit na maibibigay ko po para po sa inyo. Ayan, yun. Pinabati ko rin si Ma'am Sally Guyena. Oo, medyo matagal kong hindi nabasa ang mga comment nito eh. Ay, nung Baptist Builders, ma'am, sila Ronel Pormanes, andito. Oh. Andyan? Yes, hello po sa inyo lahat. Kinakabahan ako, parang hiwatig na naman ang ice cream yung mga batang yan. Oo. Kasi sa ganitong panahon ba naman, talagang nangangailangan ng ice cream yung mga yan. Oo. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Linda Quiñones para sa 100 stars. Wow. Yan, thank you so much, Ma'am Linda Quiñones, for 100 stars. Yan. Parang nabasa ko, Marvin, hindi man lang nang bibigay ng stars yung batang yan. Hinahanap niya siguro, ma'am, yung ATM. Oo. By the way, bago muna dyan, ay batiin muna natin ng happy birthday si Ma'am Dalin Galang. Hello po, Ma'am Dalin. Hello, ma'am. Happy birthday sa inyo po. Oo. Enjoy your day. Ayan, anak po yan ni Ma'am Mary Gonzaga. Area mo yan, di ba? Opo, opo. Si Ma'am Dalin, happy birthday. Nanonood si Ma'am Genevieve Balbuena. Pwede lang po, wag yung bubusugin si Conrad. Hindi po tumatanggi yan sa pagkain. Yan. Kahit mga unhealthy, Yon. kinakain po niyan Eh, lahat. pag naihain na yan dyan sa Oo mga nga. tahanan talaga, hindi mo na matatanggihan Bigyan nyo na lang yan. po ng soft drinks. Ay, wag. Oo. Oo, yung mga Southeast family. Hello po. Southeast family and also to my family, Central East family. Hello po sa inyong lahat yan. Yan. Mayet Regaspi, good morning. Uy, hello po, Ma'am Mayet. And shout out to Class Peacemakers. Yun, matindi talaga.
class Kinakabahan ako dyan sa peacemakers. mga Bakit? peacemaker na yan, Diyos ko. Hindi maganda yan, lalo pa pag Yan. nanggaling Shoutout ko rin ng nanggaling aking, ako ng ah, bilunan, no? Mga peacemaker. Shoutout ko rin ang aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy, at si Chloe. Lumabas ka na. Tagal-tagal mo na dyan. Ano pangalan? Chloe. Wow. No, medyo hindi pa lumalabas. Ano spelling nun? Chloe Jr. Oo, ha? Akala ko Joko. Joko? Hindi. Babae. Ah, Babae. Oo. Jay ka. Anyway. Ayan. Ay, nandito, nanood. Nung last kita iniintay, Sino yan? Cesar Dejos. Ay, oo. Yung lugaw mo. Hindi na wala siya doon. Ba't kaya wala siya nung ano na yun, no? Kinabahan, naghahanap pa ng butike. Naghanap na naman ng butike. Diyos ko, batang yan. Oo. Sir Cesar Dejos, hello po sa inyo. Si At Ma'am saka, gusto ko Cecil din batiin Cantuba. ng Rallies Marketplace. Ayan, hello Oo. po, Sir Randy Cosare. Thank you po sa mga regular nyo ng cucumber. Wow, Oo. amen. Oo. Hello po sa inyo po diyan lahat. At kung meron kayong mga lalo na kasalan, Ayan, oo. Christmas party, Oo. Sa Oo. mga handaan po ninyo. mga handaan nyo, kailangan nyo ng mga ricados. Yan. I-deliver mismo sa harap ng inyo pong tahanan ang mga gulay na yan. Puntahan nyo lang, Rollins Marketplace sa Okay. Facebook po ninyo. Sa kanila rin ba yung sulok? Ay, hindi ko po alam. Hindi po Wala yan. na yata yun. Ayan. Sabi ni ni Sir Cesar Dejos, busy lang daw siya, Doc Julie Castro. Ano pinagkakabisihan mo? Yan. Yun ang sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka na dapat sumagot, Sir Cesar eh. Ano yung reflection is a must? Hindi ko alam. Ano naman pag pinagsusulat mo dito, Cesar? Meron ka yan. pa reflection, kailangan mo... Sa inyo yata, akala siguro nasa devotion pa tayo. Hindi ko. Yan. And also, Ano na po Ma'am ito? Rosaline. IP na to, IP. Rosalinda Calara. Hello po. Hello po, Ma'am Rosalinda Calara. And, Ma'am Roysan Agpuon. Yun. Hello po, Ma'am Roysan. Ang Yan. pinakamagandang... And also si Ma'am Eva Agpoon. Yan. Alam ko, mother yata to ni Sir Graymond eh. mother? Opo. Good morning po. Bibiro ko sana si Ayan. Roysan eh. Kaya lang, nandiyan pala yung mother. Si Ma'am Lydia. Ayan, si Ma'am Lydia Fusin. Hello po. Yan. So, tapos na yung mga Quinones. Yes, opo. Tapos Linda na po. and Belia. Opo. Oo. Agnes Canonigo. Yes. Si Sir Raif Flores nanonood sa atin. Sir Raif, hello po. Happy watching. At si Ma'am Gemma Krampatanta. Happy Marby watching. Halyare to, no? Opo, si Ma'am Marby Halyare. Oo, ang ganda. Oo. Shoutout sa lahat ng mga PSS student, PSS alumni. Nalalapit na naman ang ating pagtatagpo, mga kapatid. At talagang maganda na naman ang ating event this coming December 25 and 26. Yung matindi talaga yan. I-ready no? mo na yung 5 bus. Ayan, oo, talaga naman. Kaya Iniisip ko, 5. maging excited talaga tayo dyan. Siguro, tama. Kasi dati, Doc Julie, nung nag-fellowship ang area, I think nasa 4 yata eh. 4 na bus ang ating nakuha. Eh, syempre, mas excited yung mga tao ngayon, kaya gawin na nating mga 5. Oo, no? Kaya, Sa tingin mo ba, kasya na yung 5? sa tingin ko naman, ma'am. Oo. sige. Kaya, Saka well, marami anyway, naman tayong extra na Yes, totoo yan. Kaya again, mag-enjoy lang tayo sa ating mga nalalapit na mga events, mga kapatid. Magkikita-kita tayo dyan, alright? Batiin mo din natin yung mga kitchen staff. Ayan, no, hello po Oo. sa lahat po ng mga kitchen staff and kitchen crew. Hello po sa inyo po dyan. Sino po yun dyan, Doc Julie? Nakikita mo? Rochebet. Ay, hello po, Ma'am Rochebet. Si Naomi. Yun! Sino pa yung isa? Parang yun lang nakita ko ngayon eh. Yan. O yun lang, Sir Ma'am Rochebet at si Ma'am Naomi. Tsaka yung nasa live audience natin. Oo, yan. Hello po sa inyo pong lahat yan.
Sir Spencer Sir Spencer Nahera. Nahera, good morning. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid dahil maganda po yung mga tatalakayin natin. At bagamat ay si Doc Eugene po dapat ang tatalakay ngayong araw po na ito, ay wala po muna siya dahil meron po siyang pinuntahan, no? At ngayon ay itutuloy ko lamang po yung aking mga naudlot na discussion before pagdating po sa larangan po ng first aid, no? Kasi napakahalaga natin makita ito at malaman kung ano yung mga dapat nating gawin or mga dapat nating gawin bago yung mga pag nakaranas po kayo ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat na mangyari. Oo, marami nga nagpasalamat lalo na doon sa una natin topic, heat stroke. Ayun, oo. Talaga nga napakatindi nun. Kasi nga, lagi nyo pong tatandaan sa larangan po ng heat stroke ay talagang hindi lamang yan sa mga mainit na lugar. Alright? Hindi lang yan nangyayari sa mga ganyan. Nangyayari yan sa madalas yan nangyayari sa crowded place talaga. Oo. Kasi ano yan bunga na rin ng suffocation, bunga na rin ng hindi maganda yung daloy ng hangin. Kaya kapag kayo po ay sasakay sa isang sasakyan, no, at mainit, tapos galing pa kayo sa lamig, iwasan po ninyo talaga yung mga siksikan na lugar. Alright? Kasi yan talaga ang isang magdudulot ng heat stroke. No? Kaya iwasan nyo yung mga ganyan. Pero sabi ko nga, just in case man nakakita kayo ng ganyang klaseng pangyayari, I do believe na sa mga lectures natin, alam nyo na yung unang-una ninyong gagawin. Diba? Napaka-simple lang yan. Pag hindi alam ang gagawin, wag na lang mangialam. Oo, ganun na lang talaga yan, di ba? Kapag hindi alam, if you don't know what to do, don't respond. Yan, alright? Kasi it may worsen the scenario. Yan kasi ang mangyayari yan It may worsen the scenario kasi bakit? Re-responde ka. Hindi naman natin alam kung ano yung hindi mo naman din alam kung ano yung first step na gagawin. O, di ba? So, ang pinakamaganda niyan, alamin. No? Pag nakita, alright, i-assess yung sitwasyon. Nahimatay, mainit. O, di ba? So, ang unang talagang pinaka gagawin natin diyan ay idadalhin natin yung tao doon sa cool, shaded area. Yan. O kaya, lagyan mo ng, kung may payong ka, hindi mo siya mabuhat, payungan mo. Ikaw lang mag-isa O, di ba? Hindi mo siya mabuhat. Malaki yung tao. Yan. So, payungan or ikaw lang muna dyan. Then, iloosen lahat. No, iloosen lahat ng mga yung mga damit. Oo. Kasi minsan, baka masobrang sikip ng damit, naka-long sleeve pa, naka-belt pa, nakasapatos pa na desintas. So, iloosen lahat, no? Tanggalin tanggalin yung mga belts na yan. And also, pinakamahalaga dyan, call for emergency help. Yan. Kaya nga sabi ko nga, diyan sa mga cellphones niyo dapat naka-register yung mga emergency hotlines. Alright? Kasi very prone ito. Tulad ngayon, mainit ang panahon. Mamaya, mga nagso-soul winning din dyan sa atin, makatagpo sila ng ganito. Kasi very prone ito sa mga sa mga depressed area, ma'am. Bakit? Kasi siksikan Oo, siksikan dyan sa mga tahanan nila. Again, populated areas. Yeah, improper ventilation. Yan po talaga ang niyan. Yan po ang sanhi ng heat stroke, no? Kaya pag nakita mo na yung simptomas na yan, dizziness, headache, high body temperature, nose sweating, flushed dry skin, rapid shallow breathing, rapid strong pulse, nausea, vomiting, weakness, and cramps, tapos unconscious pa. So, pag nakita mo lahat yan, sinisigurado ko, heat stroke na yan. No?
Kaya ang pinakamaganda, again, idalin mo sa isang shaded area, call for help, ilusen yung mga damit. Alright? Pag naka-long sleeve, tanggalin mo yung necktie, tanggalin mo yung botones ng long sleeve, and then, kumuha ng pamaypay. Kung walang electric fan pamaypay na yan, ma'am. Yan yung pinakamabibilis kasi alangan namang maghanap ka pa ng electric fan. Pamaypay agad. And then, yung mga towels. Alright? Yung towels, ilagay sa kilikili, sa singit, and then sa batok. Then, wisik-wisikan ng tubig, yung mukha, yung skin, no? Kaya dapat, again, mabilisang responde ito, mga kapatid. Again, pag re-responde tayo, ang pinakinakailangan is presence of mind. Yan. Presence of mind lagi tayo, mga kapatid, pag tayo po'y rumeresponde. Huwag mag-panic. Yan ang kinakailangan talaga dyan. Hindi ka dapat nagpapanik dyan. So again, wisik-wisikan ng tubig, ilagyan ng tela yung mga kilikili, and then paypayan hanggang sa dumating yung tulong. No? Yan ang maganda dyan, mga kapatid. At least, meron tayong nagawa bago dumating yung tulong. Kaya nga first aid paunang lunas. Ano yung paunang lunas na magagawa natin sa mga ganong klaseng tao na nahimatay or na heat stroke? At least meron tayong nagawa. Hindi yung wala tayong nagawa. Di ba, Doc Julie? Kasi nga, yung sabi nga ni Doc Julie, iba na yung may alam. Oo. Kaya yan ang inyo pong gagawin, no? Kasi sabi ko nga sa mga jeepneys natin, no? Sa mga natin diyan sa labas, pag tayo po ay naglalakad diyan, very prone na talaga yung mga bata. Again, sa heat stroke, wala pong pinipiling edad. Mapamatanda at mapabata man, nahi-heat stroke po. Yan po ninyo pong tatandaan. Hindi po ito bunga nung mataas ang cholesterol or somewhat. Hindi po ito yon. Alright? Ang sanhi po nito is yung too much, yung masyadong mataas yung temperatura sa loob ng pangangatawan. Yun. Kaya lang very prone ang mga matatanda at bata sa kadahilanan na yung pag-adapt nila ng temperatura ay hindi na ganun tulad ng dati. Like for example, yung mga senior na, kaya nga minsan lamigin, minsan ay initin din. Oo. Kasi nga yung pag-adapt nila ng temperature ay hindi na ganun tulad ng dati. Ganun din naman sa bata. No? Mabilis silang mag-adapt. Paano? Takbo ng takbo. Oh, 'di ba? Kaya mabilis sila ding ma-heat stroke. Alright? So, I hope na nakukuha nyo po yan pagdating po dyan sa heat stroke po na yan. Alright? Sige po. Kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lamang dyan sa ating comment section box. At sa abot ng aming makakaya, ay sasagutin po namin yan para po sa inyo. Alright? Next tayo, yung sinasabi kong price or yung sinasabi kong injury or kapag tayo po ay na-sprain. Yan ang madalas nating dapat malaman kasi nga anong ginagawa ng iba? Ginagawa ng iba ay talagang iniikot, pinipilit i-twist or somewhat. So, pag natapilok or kapag talagang nagkaroon ng injury pagdating sa tissue or pag narinig na tissue injury, ang tatandaan yung acronym is yung PRICE. Alright? Protect the injured part, rest the injured part, apply ice in the injured part, and also apply compress or lagyan ng bandage agad, no? And then elevate. Yan. Para nga, sabi nga, is to reduce swelling para hindi mamaga. Tatandaan nyo po lagi itong mga bagay-bagay na ito kasi minsan hindi na natin alam eh. Di ba? Minsan ginagawa, hinihilot. Minsan ay talagang binabalik sa dati. No? Tulad nga ng sabi ko kapag ang ligament po ay nasira or napunit, hindi mo na maibabalik yun. Talagang kinakailangan mo lang siyang i-rest. Kasi na-overstretch And not unless na-dislocate.
Di ba, Doc Julie? Pag dislocate, may babalik. Kasi nga, na-dislocate mo siya eh. So, kailangan mo siyang ibalik. Pero kapag yung napunit yung ligament, ayun na hindi na may babalik. Kahit anong ganun-ganun mo doon. Kahit anong balik-balik mo doon, punit eh. So, kinakailangan talagang malagyan ng ice agad. No? Ice, and then malagyan ng bandage at ma-elevate para maiwasan ang pamamaga. Okay? So, I hope nakuha niyo po yan. And then, pinag-usapan din natin last time yung sa fracture. Tama po ba, Doc Julie? Fracture naman. Yan, oo. Ito po yung nangyari Bale. kay Mambeng. Mambeng. Oo, di ba? So, sa first aid for fracture, ang pinakamaganda dyan, sabi nga dyan, try to maintain the patient still and compose. Prevent unnecessary movement. Alright? Arising out of anxiety or fear, do not move the victim unless he is in danger. Yan ang unang-una nating gagawin pagdating po sa fracture. Huwag gagalawin. Siguro, ma-assess mo talaga, Doc Julie, kung fracture siya eh. Kasi pag tanong mo sa pasyente, nagagalaw mo ba? Pag hindi niya nagagalaw yun, mga kapatid, may tendency baka fracture yun. Oo. Kasi pero pag naiaapak niya or kasi ang fracture kapag konting konting galaw mo lang dyan, ay grabe na ang sakit talaga. Hindi mo matitiis. Hindi mo talaga yan Yan ang fracture, no? Kaya nga maganda rin ma-assess talaga natin ng mabuti, no? Para malaman natin. Pero pag alam na nating fracture, huwag gagalawin. Alright? Huwag gagalawin. And then, pero sabi nga dito, do not move the victim unless he is in danger. Paano, sir, kapag pag nasa daan? Paano, sir, pag nasa daan? Lagyan nyo ng protection. Di ba, ma'am? Di ba yun ang ginagawa? May nilalagyan ng parang warning device, warning sign, dun sa mga gilid, para yung sasakyan, gigilid sila. Hanggang sa dumating yung yung emergency or yung ambulance. Sabi nga dito, examine the person closely for the presence of other injuries and call medical help. If medical help is quickly available, hand over the patient to them for further treatment. Yun ang pinakamaganda po dyan, no? If there is a break in the skin surface, it can be rinsed, remove any visible dirt or other potential contamination. However, no, vigorous flushing or scrubbing of the wound should be avoided. Siyempre naman, fracture. It's either open yan eh. Open fracture or closed fracture yan. Pag nakita mo talaga ang fracture, labas buto, talagang grabe rin yung dugo niyan. Oo, grabe rin ang dugo niyan, mga kapatid. So, pinapaalala dyan na kapag merong mga open wounds, mas maganda hugasan, tanggalin yung mga pwedeng makapag-contaminate doon sa injured part or doon sa open wound, no? Yan ang mga dapat natin titignan. All right? And then the broken bones can be immobilized by either a splint or string. Nakikita niyo po diyan sa screen po natin, nilalagyan ng splint yung fractured bone, di ba? So, maganda ito sa mga closed fracture. Sa mga closed fracture, mga kapatid. Pero kasi pag open, parang mahirap to. May medyo hindi siya basta-basta. Kasi makikita mo na lumabas na yung buto eh. Di ba? Ang pinakamaganda nung protektahan na lang yung yung part na yun hanggang sa dumating yung yung ambulance talaga. So, yung mga splint na ito ay applicable ito sa mga closed fracture talaga para ma-maintain yung buto, no? Kaya again, sabi ko nga, huwag basta-basta sasabak sa mga ganyang klaseng mga pag hindi natin alam
yung ating gagawin. No? Again, pagdating sa fracture, ang pinakagagawin nyo dyan talaga, protektahan. Huwag gagalawin. Diba? Kasi minsan, may iba't ibang klaseng fracture, mga kapatid. May partial, merong complete. No? Minsan, baka yung partial kasi, baka maging complete fracture. Yun ang nangyayari. Lalong lumala. Lalong lumalala eh. Nagagalaw kasi. Akalain nyo, di ba, kunyari, parang nag-crack lang yung buto, ginalaw natin. No, di ba? Natuluyan na putol. Di ba? Kaya, very careful talaga pagdating po dyan, no? Saka importante dyan yung mga nerve. Yung mga ayun, blood vessel Doc Julie, totoo yun. Yun ang dapat ingatan din. Para... Kaya ngayon nga siya sabi nga natin, hindi agad, kunyari may na-fracture or may na-injured, alright? Hindi agad-agad siyang binubuhat. Oo, aalamin nyo muna talaga mga kapatid. Kasi minsan, ang normal na reaksyon ng isang tao, pag may bubuhatin. Di ba? Bubuhatin, tapos pupunta kung saang dadalhin agad sa, ang tawag nito, sa sakyan, or dadalhin agad sa, basta yung mabilis na may pupunta doon sa hospital. Yan ang normal na reaction. Pero, wala namang masama doon, Doc Julie. Totoo naman talaga yon. Pero kailangan bigyan muna natin ng first aid. Yun. Saka alamin. Yung ano ba niya na yun? Di ba? Saan ang injured part? O, sa paa. So, poprotektahan ng paa. Tsaka minsan marami, multiple na fracture. Bumubuhat. Oo, tama. Oo, diba? totoo yun. Oo. Akala natin sa kamay lang, pero nandun pala sa balakang, Yeah. nandun sa legs. Yun, hindi natin alam. Kaya wag na wag munang gagalawin. Yan. Totoo yun talaga. So, tatanungin nyo muna. Again, fracture po pinag-uusapan natin dito. So, pag nakita ninyo na namimilipit sa sakit, saan ang masakit? Tinuro itong masakit na ito. Alright, saan ang dyan? Saan ang ituro mo? Saan ang masakit? Sa legs. O kaya dito sa may binti. So, hindi, tawag nito, protektahan mo na agad yun. Di ba? Protektahan. It's either way, kung ano man hindi mo pa alam kung may fracture ba o hindi, protektahan mo na agad yun. Huwag mo nang galawin yun, huwag mo nang, hanggat maaari, pag binuhat nyo siya, hindi yun maapektuhan. Ganun agad mag-isip, mga kapatid, no? Hindi yung basta, pag nakita ninyo, sakit, namimilipit siya, binuhat mo na agad. Di ba? Yun nga sabi ko, pag binuhat mo, ang fracture pala sa may binti. Di ba? Hindi mo agad naisip na doon pala yung sakit niya. So, madaming mga dapat i-consider, mga kapatid, pagdating po dyan sa mga bagay-bagay na yan. And lastly na pinag-usapan natin is yung pagdating doon sa seizure, Doc Julie Castro, di ba? Marami kasing mga ganito. Pinag-usapan natin ito noong mga nakaraan, pagdating sa seizure or convulsive, generalized tonic-clonic, grand mal seizure, ang pinaka-ginagawa dito sa seizure, mga kapatid, is sabi nga, protektahan ulit ang ulo. Yan. Sabi nga dyan, caution head, remove glasses. Kapag nakasalamin yung pasyente, tanggalin yung glass, no? Kasi involuntary yung movement nito, mga kapatid. I'm telling you. May mga talagang nagsisisure na talagang parang nag-headbang. Oo. Yung tipong talagang halos may mga parang may mga iba nanginginig-ginig lang. Ganun lang. Pero yung iba talaga may mga jerking movements talaga. Ibig sabihin ng jerking movements is yung parang nag-headbang. Yun yung mga aalalayan talaga yung ulo. So pag may nag-seizure, ang unang gagawin, protektahan ng ulo. Huwag pipigilan. Again, huwag pipigilan yung pag-seizure niya. Lalo na yung leeg, mga kapatid. Kasi minsan ginagawa, iprotektahan nga yung ulo, inawakan naman yung leeg na para hindi nga nasakal. Oo, hahayaan nyo lang po talaga siya. No? Kung wala kayong makitang unan, wala kayong mga bags. Alright? Mga bags, ilapit nyo sa kanya yung mga bag
para para doon niya maihampas yung ulo niya hindi sa sahig. Pag may malalapit na mga kanto, lagyan ng mga bags doon. Caution, all right? Yan ang gagawin po ninyo. Protektahan lagi yung ulunan. All right? At ang pinaka number 1 rule diyan is wag lalagyan ng kung ano-ano sa bibig. Alright? Kasi wala silang malay during that time. Wala po silang malay niyan during that time, mga kapatid, no? So, again, sabi nga dyan, don't put anything in the mouth. Wag nyo pong lalagyan ng mga nakaugalian na natin, na lalagyan ng kutsara, lalagyan ng towel, para hindi mahagat yung dila. No, hindi na po. Wag na nyo po lalagyan po niyan. Alright? So, yan ang pinakamagandang nyo po ninyo. And then, sabi dito, look for medical alert identification. Kasi most probably, yung may mga seizure na yan, meron yan nakalagay. Meron yang mga tag. May mga ID yan na sila ay PWD at sila ay due to seizure. Nagsi-seizure sila. So sa mga wallets nila, sa mga IDs nila, meron po sila niyan. So para maintindihan ninyo, ay bakit nagkaganito? Makikita nyo agad yan. PWD, alright, nakita ninyo. Okay, sige, nagsi-seizure lang pala siya. So yun mga ganyan po natin gagawin. Again, sabi niya, don't hold down. Alright? Wag ninyong pipigilan. Ang pinaka-worst ko nakita, ma'am, habang nagsi-seizure, buhat-buhat. Naku talaga, natakot talaga ako doon, no? Oo. Habang nagsi-seizure yung pasyente, buhat-buhat yan. Naku, paano pag nalaglag? Tsaka ang bigat nun. Oo, ma'am. Oo. Akalain niyo na. Kaya nga, paano pag nalaglag yun? Naku po, mababagok po ang ulo. Di ba? Never, no? Okay lang. Wala tayong magagawa. Magkukuha talaga ng atensyon eh. Ganun po talaga sila. No? Ganun po talaga sila. May mga tao matatakot. Ganun po eh. Wala na tayong magagawa doon. Yun po talaga yung nila eh. Yun po talaga yung mangyayari sa kanila. At nangyayari itong mga attacks na ito kapag too much stress sila, kapag hindi nakakain. Yan. So, yan yung mga kumbaga, nangyayari talaga sa kanila yun. Pero may mga gamot naman silang iniinom, mga kapatid, pagdating sa seizure. Pero again, sabi ko nga, as a responder, no, wala talaga tayong magagawa. Wag mong pilitin na ilayo doon sa tao. No, wala eh. Nandun na yun eh. Hindi mo siya hahayaan mo muna talaga siyang mawala bago mo po siya galawin. Yun po talaga yun. Oo, kaya nga, like for example, ito naman ang mapapayo ko pagdating po sa church po natin, Doc Julie. Kapag may ganun po kayong, like for example, magdadala po kayo ng taong ganun, wag na po nating ilagay hanggat maaari doon sa makakuha ng atensyon. Hanggat maaari, ilagay nyo po sila sa mga pintuan. Malapit sa pintuan, ilagay nyo po sila malapit doon sa exit papuntang clinic natin, mga kapatid, no? Ilagay nyo po sila doon. Huwag nyo na po silang papaupuin sa taas, sa second floor, no? Alam nyo naman po, alamin po natin, yung ito bang dinala mo na ito ay may karamdaman. Oo, di ba? So, huwag nyo na paupuin doon. Alright? So, para at least ay, magandang may practice po natin yan, no? Kasi yung iba dyan, syempre, hindi na natin hindi na natin masasabi yun eh. Di ba? Na alangan ng pagbawalan natin. Hindi natin mapipigilan. Yes, yes. Pag umatak na yun, wala na. Hayaan mo na lang. Yan. Sabi nga dito ni Ma'am Linda Quiñones, right, dati may pupil ako na pag nag-seizure, hinahayaan ko lang, basta nakahiga lang siya, maya-maya, okay na siya. Yes, ganun lang po talaga yun. Ganun lang po talaga sila. No? Poprotektahan lang talaga natin yung ulunan nila. Yung sito sa may, lalo na, basta yung ulo, mga kapatid. Kasi involuntary eh. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila during that time. No?
Kaya, ano yan, poprotektahan natin and then, after nila, lose all the, yung mga belts, necktie, long sleeve, i-lose din yung mga yan. Kasi, after nyan, kinakailangan nilang makakuha ng maayos na hangin. Akalain nyo po kasi yan, napagod yung mga yan. Oo, napagod yung brain nila, yung katawan nila, nawala ng oxygen, 'di ba? During that time. Tapos, nakita nyo dyan sa picture, i-turn nyo on his side. Yan lagi. Recovery position po kasi ang tawag dyan. Alright? Yung kapag siya ay naka-side, recovery position po ang tawag dyan. Yan po ang maganda dyan. And also, para hindi niya rin maano yung laway. Yung laway po niya. Oo. Para hindi siya maiwasan yung aspiration. Alright? So, yan ang gagawin po ninyo, ha? Para at least ay gumanda yung pakiramdam ng pasyente. Okay? So, and then, maganda rin na orasan yung pagsisisure. Yan, orasan ninyo kung ilang minuto, ilang segundo siya nag-seizure. Yan. Kasi pag inireport niyan, pag dumating kayo doon sa ospital, pag first time niya na ganyan, tatanungin niyan, ilang minuto po siya na nawalan ng malay. No? So ano yan? Dalawa yan eh. Yung nag-seizure siya, yung nanginginig-ginig siya, at nawalan pa siya ng malay. Yun. Orasan ninyo yung bagay na yun. Kasi importanteng makuha ng doktor po yun. Alright? Tatandaan nyo po yung mga yun, mga kapatid. Yung time na nanginginig-ginig siya, orasan. Alright? Then, kung nawalan siya ng malay, orasan din po yun. Pag hindi naman nawalan ng malay, okay lang yun. Ano yung orasan? Pilitin nyo, mawalan ng malay yun. Wag na. Oo. So, yun, orasan. Sa mga na yun, makakatulong tayo. Oo. Oo. Para mas matulungan yung doktor doon sa nangyari. Oo. Di ba? So, again, orasan na. Orasan nyo po talaga yan kung ilang minuto. Alright? So, I hope na kasi marami pong mga ganito. I'm telling you na hindi nila alam kung paano nila respondehan. Yun nga, sabi ko nga minsan nakita ko, habang nagsisisure, binuhat. Akalain nyo po yung binuhat. Kung nahulog talaga yung bata, di ba? Nakakalungkot naman kung mangyayari po yun. Nagsisisure lang, ang nangyari na comatose. Di ba? Bakit? Kasi nagkaroon ng traumatic brain injury. Di ba? Yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nga, rumesponde tayo ng tama. Yan ang mahalaga po dyan. And lastly po natin, pagdating po sa burns. Ayan. Pag ikaw naman po ay napaso. Ayan. Ano yung unang-una natin gagawin? Number 1, sabi dyan, remove all jewelries from from around the burn area. Remove any clothing, all right, or clothing and nappies around the burn area unless it is stuck to the skin. Yon. So again, yun ang unang gagawin. Pag nasunog or pag ikaw ay nasunog, ang una mong gagawin, tanggalin yung mga jewelries, mga sing-sing, kwintas, bracelets, yan, tanggalin agad yung mga yan, no? During the time. And remove yung clothing doon sa around the area. Pero, wag mong i-remove kapag nakadikit doon sa burn. Sa napaso. Alright? Gugupitin mo na lang yung part na yon. Gugupitin mo yung part na yon hanggang sa Kasi ang medical practitioner. At ang una mong gagawin ay cool the burn under cool running water. No more and no less than 20 minutes. Alright? So yan ang una nyo pong gagawin. Huwag lalagyan ng toothpaste. Alright? It is a no-no to put a toothpaste kapag kayo po ay nagkaroon ng burn.
Yan ang madalas natin kasing ginagawa. Pag napaso, nilalagyan ng toothpaste. So hindi pwede kasi ang toothpaste po ay pwede pong irritate doon sa burn area. Pwede, may mga chemical yung toothpaste, alright, na pwedeng maging malala yung burn. So, ang gagawin po ninyo is cool the burn part or yung napaso or nasunog na area saan? Sa cool running water for no less than 20 minutes. Sir, magtutubig. Oh, yan ang ano nila eh. Sir, magtutubig. Alright, that's fine. Ganun talaga. Normal po yun. Normal po yun na reaksyon kapag ikaw po ay napaso. Alright? Magtutubig at magtutubig po siya. Okay? Sabi nga dyan, no? And then, ano gagawin? Cover the burn loosely with a clean wrap or a clean, damp, lint-free cloth. In short, coveran yung burn area. Alright? So, kasi, ano na yan? Pag hindi mo kinoveran yan, prone ka sa infection. Yan. Kasi exposed na yun eh. Again, ano bang trabaho ng ating skin? Protection, 'di ba? Barrier po 'yan ng ating katawan. All right? That's yung skin natin is our protection from harmful bacteria na lumilipad-lipad, viruses na lumilipad-lipad. Akalain mo nasunog. Oh, nasunog yung ano na 'yan, nasunog yung protection mo na 'yan. Just imagine, ito na lang mga kapatid, yung nasusunog yung buong katawan. Oh, yung buong likod. Oh, just imagine, nasunog yung buong likod nila, yung katawan nila, yung mga nasunog ng mga ganyan, nasunog yun. Oh, very prone sa infection. Kaya napakadelikado po ng mga burn patients, mga kapatid, kasi very prone sila sa infection. Kasi wala nang protective barrier eh. Lumilipad-lipad ng mga virus, mga bacteria, pwedeng pumasok sa kanilang katawan. Bakit? Wala na yung protection eh. Pwede nang pumasok. Kaya ang ginagawa talaga niya, may kita nyo, yung mga burn patients, di ba, parang mommy. Di ba, parang silang mga mommy na, lagi may mga balot. Yun. Kasi nga, yun na yung magiging, for the meantime, yun yung magiging protection po nila. Okay? So, yeah, yung mga ghosts. Yeah. So, and sabi niyan, after you cover the burn part, seek immediate medical advice. Yan. So, yan ang mga dapat nating malaman. Again, ito yung mga don'ts natin for burns. Do not use ice or creams as this can further damage the skin. Alright? Yun yung sinasabi ko kanina, yung toothpaste. Wag po ninyo nilalagay po dyan. Yes, there is a cooling effect, no? Bakit hindi na lang din tubig? Yung cooling effect din naman pala yung habol natin. Di ba, Doc Julie? Paano yung mga burn ointment? Pwede po yun. Iba na po yun. Iba na po. Meron na po talagang gamot para sa kanila. Yan. Oo. Pero yung sinasabi dito ng mga ointments na yung paunang lunas, ay, wag po. Alright? Do not apply lotions, ointments, or oily dressings. Do not overcool. Alright? Casualty. Tama yun, mga kapatid. Ito naman yung talagang nasunog na eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung balat natin. Just imagine na sunog yung buong yung buong likod mo, tapos in-electric panan mo. Nako po, mabilis. Mabilis lamigin yung mga yan. Wala na nagko-control nung temperature eh. Alright? Ito yung madalas na natin ginagawa, mga kapatid. Do not prick or break blisters. Diba? Ito yung madalas natin ginagawa. Do not prick or break those blisters. Sabi nga, once we cool our
hands, yung ano natin, yung burn part natin, pag kinul mo na yan, sabi ko nga, lolobo at lolobo yan. Again, ang paalala, huwag puputukin. No? Huwag puputukin. Ma-absorb naman ng ano yun. Oo. Mawawala yun. Magdadry yun ng kusa. Oo. Magdadry po yun ng kusa. Alright? Tatandaan niyo po lagi yun na. Kasi form of healing po yun. Form of healing po nung burn po yun. Alright? So, ang iba talaga dyan sa sobrang kulit talaga, no? Puputukin eh. Ang sarap nito. Pum! Gaganunin pa. Tapos, tatanggalin pa, babalatan palagi. Ay, very good ka talaga sa akin, you know? Yeah? So, do not use towels, cotton, wool, blankets, adhesive dressings directly on burn. Do not remove clothing doon sa doon sa burn area. Dumikit. Alright? So, tandaan po natin itong mga bagay-bagay ito. Pag kayo po ay napaso, first degree burn, mayroon kasi mga degrees po yan. First degree, second degree, third degree burns. Ang pinakamasakit dyan is yung second. Yeah, I think, yeah. First and second degree burns. Those are the painful burns. But yung third degree ay wala na. Third degree burns is wala nang yun. Wala nang pakiramdam yun. Bakit? Kasi sunog na yung mga nerve endings. Yeah. Burn, nasunog yung nerve endings nila. Kaya hindi na. Wala na silang maramdaman during that time. Alright? So, yun na yung mga nakikita ninyo na after burn, parang may mga puti-puti or somewhat. Minsan pa nga talagang, tapyas talaga. Oo. Anyway, so I hope mga kapatid, natulungan po namin kayo ng simpleng mga paalala na ito para po sa inyo. Mga first aid po ito. Again, kapag kayo po ay napaso, wag automatic toothpaste. I'm telling you, wag automatic toothpaste, no? Again, pag kayo po ay napaso, first degree burn, alright, cool running water. Yan po talaga yan. Hugasan lang, ganyan. And then, afterwards, lagyan ng gauze, and then protektahan. Yun lang naman talaga yan. Hanggang sa mag-heal na po siya. Alright? Wag lalagyan ng kung ano-anong mga pamunas dyan. Yan. Sabi nga ni Ma'am Linda Quiñones, mahapdi pag pinutok daw yon. Talaga naman, mahapdi talaga yon, ma'am. Kasi nga hindi pa siya nag-heal. Oo, hindi pa siya nag-heal, Ma'am Linda. So, hahayaan lang talaga natin mag-heal, magdadry yan. Pag hinayaan nyo yan, makikita ninyo kusayang magbabalat. Parang nag-heal lang din na sugat, mga kapatid. No? Ganon po talaga yan. So again, ganon po yung mga gagawin po natin na at least napalalahanan po kayo ng mga dapat nating gawin pag tayo po ay na-heat stroke, pag tayo po ay nagkaroon ng na-burn, pag tayo po ay nagkaroon ng seizure, and also yung isa pang natin, Doc Julie, yung fracture. Yan. Alright? So I hope mga kapatid ay meron po ay natutunan ngayong umagang ito, and I do believe ay yan po ay naging pagpapala po para po sa inyo. Alright? Doc Julie, baka may gusto kang sabihin bago tayo magtapos. Oo, maraming salamat. At yun lang ang may papayo ko sa inyo, lalo na kung kayo mismo pag kayo yung patient mismo, wag kayong magpapanik. Kasi, kaya nga, inaano natin itong first aid na to para alam nyo na agad ang mga gagawin. Pwede naman ituro mo Yes, pwede. Ituro mo doon sa mga, kung sino man ang tutulong sa'yo, wag mo akong gagalawin. Wag mo akong anuhin, ganyan. Yan, oo. Para at least matuto rin sila. Kasi hindi naman lahat nanood ng IP. Kaya, yon. Ikaw na nanood o na nakinig, at least may alam ka, kaya maituturo mo doon sa magre-responde sa'yo. Yeah. Yun naman ang ano ko doon. Kaya give and take lang. Maaring tayo yung pasyente or makakita tayo ng pasyente. Kaya maraming salamat at sa napakagandang topic na naman ngayon na napakahalaga nito.
Yun lang po, maraming salamat. Yan, maraming salamat po, Doc Julie. No? Kaya nga sabi ni Doc Julie, iba na talaga yung may alam. Tama yung sinabi ni Doc Julie. Kung ikaw naman, yung nagkaroon ng na fracture or na sprain ka, tapos may responde sa'yo na alam mo na hindi niya alam yung gagawin niya, ops, mali. Iba na lang. Oo, di ba? At least, Teka muna, nai-heat stroke ako. Hindi, wala. Hindi pwede. Na-fracture. Na-fracture, yan. Wag mo kong gagalawin. Wag mo gagalawin, ha? Makulit kang bata ka, ha? Well, anyway, so yan po yung mga natin. At least, sabi nga Doc Julie, iba na ang may alam. Well, anyway, so again, mamaya, eri na po yung The Baptist Lunch. At maganda po yung mga tinatalakay po dyan. Ngayon po ba ay young people? Doctrinal episode for this Thursday tayo. Doctrinal episode for this Thursday. Pastor's Appreciation. Nung wala kami, naghang kami. Nawala kami. Okay lang? Yun. Ayan, Pastor's Appreciation pa rin pala doon sa The Baptist Lunch. Alright, so again, maraming salamat. Keep tuning in lang po dyan po sa ating The Baptist Lunch. Mag-imbita po kayo ng mga dapat maimbitahan para po dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.